Sumingaw na tangke ng LPG o di kaya'y problema sa linya ng kuryente ang ilan sa tinitingnang sanhi ng sunog sa isang bahay naman sa Pasay City. Humingi tayo ng detalye kay Emil Sumangil. Emil. Magandang hapon, Mark. Isang malakas na pagsabog ang sinasabing narinig bago sumiklab ang apoy na mabilis na gumapang sa buong istrukturang pag-aari ng Filipino-Chinese na si Juanito Go. Sa origin of fire aspect, Mark, sumesentro ngayon ang investigasyon ng Arson Defense ng Pasay Fire Station sa overloaded na electrical current o sumingaw na liquefied petroleum gas sa pina. Ayon kay Pasay City Fire Marshal Chief Inspector Douglas Giet, nagkaroon pa sana sila ng pag-asang mailigtas kahit ilan sa 8 kataong namatay sa sunog kung agad na ituro sa kanila ni Go ang kinaroroonan ng mga trabahador nito, partikular na ang quarters ng mga manggagawa. Suffocation ang nakikita ng BFP na sanhi ng pagkamatay ng 8 biktima. Magkakapatong silang natagpuan sa kanilang silid sa second floor. Walang ventilasyon at maliit daw ang sukat ng silid para tigilan at tulugan ng 8 empleyada. Wala rin daw fire inspection certificate ang property ni Go dahil residential area ito, Mark, patay sa zoning plan ng city government. Ibig sabihin, ayon sa BFP, illegal ang ginawa ni Go na mag-imbak ng mga dry goods at walang permiso para pagbasihan ng isang negosyo. Nabanggit sa investigation report na isa sa mga dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy ay ang dry goods na naka-imbak sa ground floor. Samantala, Mark, kasama na ang Pasay Police sa investigasyon ngayon. Sinisiyasat na nila mga impormasyon na sadyang ikinukulong ni Go ang kanilang mga empleyado at nakakandado ang mga lagusan. May mga lumutang na rin kasing complainant sa fire scene kanina na nagsasabing pati ilan sa mga empleyado ni Go ay nakararanas na ikinukulong ng respondent sa kaso. Sinampahan na ng kaso sa piskalya kanina, ganap na 2:00 ng hapon, Mark, ng Pasay City Criminal Investigation Division, ang Pangulo ng Asia Microtech Incorporated, yung si Juanito Go, yung may-ari. Kasong negligence resulting in multiple homicide at serious physical injuries ang isinampang reklamo sa piskalya ng Pasay Police. Mark. Emil, yung nagsampa ng kaso, yung pulisya o yung mga pamilya ng biktima? Sa ngayon, ang tumatayong kumpihan ay yung Pasay Police Criminal Investigation Division. Gayunpaman, iniipon na ng pulisya yung kamag-anak ng mga nasawi dahil sa pagpapakita na rin ng interes na magsasampa sila ng kaso para makamit ang hustisya para sa mga biktima. Maraming salamat, Emil Sumangil.